Paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edroza Matute. Binata na siya marahil ngayon o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan, ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin, siya'y hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya'y mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daan-daang tinuruan, mga sumipot, nananatiling saglit at lumisan pagkatapos. Pagkaraan ng mga taong ang ilay nagdumali, ang ilay nagmabagal at ang ilay nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin. Isang araw nang siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuruan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin siya sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tignan lamang iyo'y mahahabag na sa kanya ang tumitingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya, mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga-ibang puok. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang, nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit na hindi siya hilingin ng gayon. Siya rin ang pinakahuling umaalis, naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiwang panlinis. Lihim ko siyang pinagmamasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagyan, ipinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng bawat hanay ng upuan upang tingnan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon sa pagsasabi ng, "Goodbye, teacher!" Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisa. Umiiwas sa iba. Maminsan-minsay nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang ang kanyang paningin. Siyang tinatanaw tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan, ay naiisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang nakatutuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya'y isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan. At kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Nadama ko ang kakaibang kalungkutan. Nais kong makita siyang nakikipaghabulan sa mga kapwa-bata, umaakyat sa mga puok na ipinagbabawal, napapasuot sa kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Kahit na hindi siya marunong, maging kanya lamang sana ang halakhak at kaligayahan ng buhay bata. Tinatawag ko siya ng madalas sa klase. Pinagawa ko siya ng maramit mumunting bagay para sa akin. Pinakuha ko sa kanya ang mga tsinelas ko at sa pinakahuling upuan sa silid. Naging ugali niya ang pagkuha ng mga iyon, ang paghihiwalay sa mga iyon upang itapat sa aking paa. Ang pagbili ng aking minindal sa katapat na tindahan hanggang sa hindi ko na kailangang sabihin sa kanya kung ano ang bibilhin. Alam na niya kung alin ang ibig ko, kung alin ang hindi ko totoong ibig. Isang tahimik na pakikipagkaibigan ang nag-ugnay sa muntit pangit na batang ito at sa akin. Sa tuwi akong mangangailangan ng anuman, naroon na siya agad. Sa tuwing may mga bagay na gagawin, naroon na siya upang gumawa. At unti-unti kong nadamang siya'y lumiligaya sa paggawa ng maliliit na bagay para sa akin, sa pagkaalam na may pagmamalasakit ako sa kanya at may pagtingin sa kanya. Nahuhuli ko na siyang nagpapadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan hanggang sa magkahiga-higa sa likuran ng silid. Nakikita ko na siyang nakikipaghabulan, umaakyat sa mga puok na ipinagbabawal, nagkakandirit hanggang sa tindahang bilihan ng aking minindal. At minsan o makalawa ko siyang nahuling nagpapalipat-lipat sa pagtapak sa mga upuan. At kung ang lahat ay wala na, kinakausap ko siya at sumasagot siya ng pagalil sa Tagalog. At sa mga ganoong pagkakatao'y nagmumukha siyang maligaya at ang kanyang "Goodbye, teacher" sa may pintuan ay tumataginting. Sa mga ganoong pagkakatao'y naiiwan sa akin ang kanyang katiyakang siya'y hindi na totoong napag-iisa
at hindi na totoong nalulumbay. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga at sa kanya'y may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Nanukso na siya sa mga batang babae. Lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sa paglingon ko sa mga taong nagdaay, naamin ko sa sariling ang lahat ng iyo'y aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo, umagang-umaga pa, at ang hindi ko dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking ikinagalit. Ang nagugunita ko lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanyang ipinanliit niya sa kanyang upuan. Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyo'y hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan, ngunit siya'y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang bilhin ang aking minindal at nagpaiwan siya upang likumin ang mga kagamitan sa paglilinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagyan sa sulok. Pinagpantay-pantay rin niya ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasnan, ngunit hindi siya tumingin sa akin minsan man lamang ng hapong iyon. Naisip ko, napupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuotan niya ako ng pagkapuot ng kasintibay ng pagmamahal na iniukol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay makaaalam din sa kawalan ng katarungan. Ngayoy paalis na siya, ang naisip ko nang may kapaitan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye, teacher. Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang tinatanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin at ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil, kung pagpipilitan ko bukas. Biglang-bigla ang maitim at pipis na mukha ng batang nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niyang nakipagsalubungan sa aking may nagugulumihan ng tingin. Goodbye, teacher, ang sabi niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunita ay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng bunting batang yaon, sa nakatitinag na kaliktan ng kanyang kaluluwa. Nang sandaling yaon, siya ang aking naging guro.